Ilabas na ni Rene J yung show niya. Actually, marami nag-request yan. Nakikita ko kanina sa comment section, napakarami talaga nagsasabi. Na Rene J, show. mag-show ka na. Kailangan na namin makita yung show mo. Pero ngayon, papasok si Demon Kai. Aray ko. Atras din kagad. Dalawa ay at laban sa isa. Rene J ay pumwesto na nga rin dito sa unang pagong ng laban na Brusco. Hinahabol pa rin si Rene J. Bastuhan ng malala. Onyx Philippines, si King Kong nagpa-purple pa. At ito, tapos na nga ata at pwede na sila magsimula. Uy, nakita na si Super Prince, nadikitan. Okay, atras muna. Nagamit yung Crimson Beacon. Sabi ni King Kong, wala muna akong pakialam. Sige, magsuntukan lang kayo dyan. Mag-orange buff ako. Kailangan kompleto yung buff ko pagsimula nung unang pagong. Oh, parang normally ganito yung pattern talaga ni King Kong, no? Pero anyway, magkakaroon na ng fight. May Jet Kondo na gagamitin Glorious Pathway. Okay, nailabag din dito. Shadow Kill. Nailabag sa dalawa. Super Prince. Oh boy, hindi! Kasi mapapatay na kagad siya dito ni Demon Kai. Ngayon atras muna. Binababara ni Yuen. Ako pinagbabarel. Dito si Kirk. Aray! Tama yung Sean Renegade. Pinakaulit sa bang ng G Condoy. Kumonekta at si Yuen ang makakakuha ng kill. Kasama pa ng pagkuha na pagong dito ni Demon Kai. Napakaganda ng pagtipid ni Demon Kai, pero teka, hindi pa tapos. Oh no, napagamit din ng Tempest of Blade. Even yung Traction Pulse ay ginamit na dito. Same concept pala yung ginagawa ni Yuen at ni Super Prince, no? It's either si Super Prince yung babox out or si Yuen yung babox out. Oh, ganun Teka lang, talaga. traction pulse. Wait lang, tumama yung Traction Pulse. Tempest of Blade, bitawan na kagad ng Force dito yung King Kong. Nakuha niya ba yung purple? Hindi! Hindi niya nakuha yung purple dito, ladies and gentlemen. May si Dominic Kite na mag-isaman Force! Demon Kite, the Kite Brothers is doing it. Ladies and gentlemen, pwede pang dumiretso sa gitna or even sa may bandang ibaba. Itong si Dominic Kite para kunin yung Torre. Ngayon naman, parang middle lane ang gusto talaga nilang kuhanin. Hindi na nasisira yung top lane. Si Kirk dito sasana ng mga damage siya pa si Rene J nakabang. Edward! Aray ko na, bit Shadow Kill. Naku po, lumimot Umabot pa kay pa! Kelra! Oh my! Parehas na tayo magiging reaction. Parang kanina pa, gano'n kasi talaga yung laro natin eh. Ang bilis talaga ng reaksyon ni Rene J. Baka Rene J. Show buhay pa rin with a sliver of HP. Grabe na tong dalawang teams natin. Even sa may middle lane ay ayaw pa uwiin. So sa lahat ng mga nanonood ngayon, hingang malalim muna. Ha? Dahil, wow. Nanonood din ako eh. Tama naman. Kasi grabe yung sagutan ng dalawang teams. Gold Eaters natin, Nako po, the Kite Brothers. At alam natin yung mga pwedeng mag-isagot dyan. Pero middle lane, Edward! Wait lang, Edward. Naku, mapupuruhan ata siya dito. Pinabara. Naku, si Kirk ay nakakuha na. Shadow Kill. Tapos yung blade, ginamit na kagad ni King Kong. Makakataka siya. Akin siya dun sa may bato. Pero ngayon, nakasipa na rin si Rene J. At kailangan lumayo ni Yuen yun. Pinababara na. Glorious Pathway. Talagang tinipid niya na bait lamang itong flicker from Yuen. At iiska po na both parties. Oo, ang bilis na naka-flicker ni Yuen. Doon nakala niya, nakita niya yata si Darth Vader. Doon nakita niya, biglang flicker out eh. Ay, bottom lane, Teka bottom lang, lane! hindi pa tapos. Si Kelro na naman ang magiging target dito. Layo mo na si Demon Kite. Pero nararamdaman na natin, napaka-hapdi na dito. Oh, Masakit na yung damage output ni Demon Kite. Masakit na rin si Yue, pero the thing is, the difference right now, na-build na ni Kirk yung kanyang Radiant Armor. So mas may luxury siya ngayon na humarap doon sa laban, giving the other members of Onyx Philippines freedom against the members of Aurora Gaming. Now, nag-split na itong si King Kong, nagpalit na siya ng mode, kumbaga switch off niya na. Yung pagiging assassin, okay, side lane na ako. Tsaka ano dito, si Demon, kahit yung mga pauna niyang shuriken, parang dinidikit niya mo, di ba, magsha-shadow, pag may dumikit, babalik siya, tapos sa shadow niya, tsaka siya shadow out. So parang merong bait, or medyo mapapatanong yung kalaban, mag-ulti ba to or hindi? Papatayin ba ako nito or hindi? Parang ganon yung medyo pinapakita niya. Kaya sometimes Sir Onyx dito, hindi nila alam kung mag-i-initiate na ba ng teamfight dito yung Aurora. And because of that, lumalaki-lala yung kalamangan, 4.5K para sa ating 8-minute game time. Well, gusto ko lang sabihin ito hindi to na-point out kanina eh. Yung madalas na nakikita natin sa isang Kimi, di ba, weakness finder ang ginagawang emblem. Ito kasi ngayon, Quantum Charge. So talagang ready siya sa habulan, ready siya sa Mabilis takbuhan. pala. Talagang mabilis sa itong Kimi na to. Oh, kaya kanina din natin try na gamitan ng Glorious Pathway. Di Tapos nabutan nakatakas no? pa rin with flicker. Normally, sobrang lagkit na nun eh. Oo. Oh, pero dito, nakatakas. Kumbaga, para dito sa side ng Aurora, alam kasi nila na merong high loss. Yeah. Oh, teka lang, kumamit yung shadow Ito, kay King Shadow Kong. Kill. Gagamitin ba yung Shadow Sakit. Kill? Hindi, pinagdanormal lang. Pero nagamit din kagad dito yung Tempest of Blade. Aabante si Edward. Tumama yung Traction Pulse. Tatanda rin na ni Yue dito ng mga baril. Top lane. Pero sa may patay, marami nagaganap! Oh! Sabay na naman Sabay na tayo naman ng tayo. reaction.
Oh, wow! Aurora, akala natin yung major play ay nandun sa may bottom lane. Nung sinazonat nila si King Kong, yun pala may sariling plano. Meron. Dun sa may top lane, napilit naman paggamit dito ng Tempest of Blades. Tapos makakapatay nga dun sa top middle lane. Ay masisira na rin habang si Edward, if ever naman nabangga dun, feeling ko bibigyan na naman nila. Sobrang ganda ng idea eh. After nilang maghiwa-hiwalay, bigla silang magsasama-sama na parang okay, na minus na ng isa yan, so kung subukan man nilang lumaban ng 5v5, hindi na mangyayari kasi nga 4 na lang yan. And for Aurora Gaming, it has been the complete opposite of what happened nung game number 2 and game number 3 na kung saan sila yung nalulugi ng early game. Ngayon, nahawak nila yung advantage. They know how to control the map. They know how to control the tempo of those games. And with this free Lord, Aurora Gaming is still on the lead. Okay. 9 minutes sa laro natin. Control na control nga ng side ng Aurora. Kahit yung mga buff ng Sigma Jungler ay hindi na rin niya mapuntahan. And I think for Onyx, normally parang yun yung nagiging problema nila kapag yung pattern ni King Kong ay nasasagot na. Oo. Tsaka, nasanay kasi tayo na ibinibigay ng Onyx Philippines yung space. Ngayon, siya na ang gagawa ng sarili ng space. Alam naman natin ang play sa isang lane kapag nalugi na, hanap siya ng open na lane, kukunin niya yun, babalik muna sa base, paulit-ulit na lang, parang funny yung magiging playstyle niya dito. Ang kaso nga lang, ang pwedeng umarap sa kanya would be Demon Kite with the Hayabusa. And we saw that instance on that bottom lane na kung saan nakita niya si King Kong, binanata niya, di niya ginamitan ng Ugi Shadow Kill na maga-agad, di ba? Nasaktan agad si King Kong. Oh, tsaka if ever, parang nakaredy rin na sumalubong kanina kasi di ba si Edward ay nakagulong mode din at the time. So 8-1 score, madedepensa sa may middle lane Lord, pero parang napapasok yata. Glorious Spotting ginamit! Okay, si Bruce Sherman ay pumasok na nga rin. Pero ang tatanong ay kakayanin niya ba? Nabuhay pa siya dito Pero Shadow Kill, pagsaluhan ng tatlo kung hapdi ng damage mula kay Demon Kite. Ngayon naman, Tempest of Blade. Gagawin ni si King Kong. At ito kami nga ito magiging nagtatarget. Pero sakto lang yung sipa. Wow! Renny J, ladies and gentlemen. Grabe ang Aurora. Baka Renny J. Cho saving his teammates. Akala natin makakakuha ng mga dire-diretsong kill si King Kong, pero sabi niya, may sipa ako, hindi ko papayagan na makakuha ka pa ng panibagong kill. Maintain pa rin kalamangan dito ng Aurora. Ngayon, Onyx, anong kailangan nilang gawin? For Onyx Philippines, kailangan pa nilang mas pag-igtingin yung pag-abot ni King Kong doon sa backlanes to a point in time, doon sa tempo mismo na wala si Renny J, na wala yung sipa ni Renny J. And for this time, for Aurora Gaming naman, napakaganda nung switch din ni Renny J, pero yung Ugi Shadow Kill na naman. Okay, ko tatlo pa nagsalo doon pero ang lilit ang kanilang mga buhay. Kaya alam mo na naman takar! Dito si Demon Kite! Oh my goodness! -1 ngayon at napaganda for Onyx dahil lang napatay pa nga nila is Demon Kite. Although nga lang, wala silang objective na makukuha. Makakover pa rin dito ng Aurora o 50 seconds pa 25. Buhay na rin si Demon Kite nun. Kelran now has the Sea Halberd. So medyo pwede na sigurong bigyan dito si Edward. Edward is at a 1-3-1 na yes. Pero napakalaking factor kasi na lagi siyang nasa harap. Sinasalo niya dito. Actually, most of the time, siya din yung nabubuhat dito ni Super Prince. Siguro ang pinakamalaking nakuha lang nila doon is yung shutdown gold. Kasi 5-1 and 5-0-1 to kanina. No, again, kompleto na ang 5 na miyembro dito ng Aurora, ilang segundo, 18 seconds para sa next na Lord. Again, level 1 Lord pa lang naman ito, pero malaking impact pag nakuha ng Aurora to. Kasi for sure, may mababasag at may mababasag sa Onyx. Lalong-lalo na auto-damba na yung Lord ngayon di ba? Lalong-lalo na mid lane din yung possible na puntahan anong Lord na yon. So for Onyx Philippines, they have to do what it takes para makuha din yung contest for this Lord. Now, pwedeng ulit-ulitin ni King Kong yung gagawin niyang ganyan na magsa-side lane muna dahil mas mabilis naman talaga siya makakalapit doon sa Lord. Pero for Aurora Gaming, they have the ability to burst the Lord because of Yue. Tingnan natin ako na mangyayari ngayon. Kalahati na yung buhay ng Lord habang si King Kong na sa may butag. Ginamit ni Glorious Batay! Okay, pati revitalize. Simula dito kay Edward, pero si Demon Kite ay nakuha na kayo sa alubungan. Demon Kite ng King Kong. Retriyan na lang ko. Pero si King Kong ang magwawagi. Dapat na sumunod gagamit niya, pero nagkakabulan. Dito sa may gilid. Namatay na kagalit si Guerra. Kaya alam pa si Sipa. Baka Renny J. So, kasama pa ang mga recalls. At dire-diretso nga ngayon yung side ng Aurora. May kita natin ang ligaya ng mga Auroras. Is this endable? Yan ang pinakatanong. Makakakita ba tayo ng game number 5 ngayong araw? Dahil naman segundo baga mabuhay din na si Brusco. Nagkaroon namin yung wave. Nag-spot na rin yung Lord. Okay, Shadow Kill na sa ni Super Blaze. Buhay pa siya dito, pero may Shadow at malalim. Ito at ang pagbawi ng Onyx. Ang maika ng Onyx ay narito, pero pipigilan muna ng Aurora. Alam nila na nag-overextend sila. At ang Onyx Philippines, buhay pa rin.
we're going back doon sa key to victory na nakita natin kanina for Onyx Philippines. Mas kailangan nilang maging aggressors dito. And yun yung hindi nila nagagawa onto this game. And for Aurora naman, they have to punish the overextensions na ginagawa ng Onyx. Kaso nga lang, baliktad kasi yung nangyari. Aurora Gaming yung nag-overextend and Onyx yung nag-punish. And now, they are still breathing fine. Kaya pa nilang mabuhay at kaya pa nilang lumaban. Grabe na itong laban natin. Take note na meron ng immortality ngayon. Si Renny J para sa ating game. For Onyx naman na parang ready na rin sila. Fight or flight na to. Isang torre na lang or isang inhibitor turret na lang yung meron sila. And Aurora pa nag-aabayang sila anytime kung sino pwede masipa. Si Super Friends pa rin ang ipilit anytime. Kasi wala pa naman Purify. Magkakakitaan na nalaman. Ito na yung mga moments, 14 minutes, 15 minutes, yan na kasi tinatawag natin game equilibrium. Hanggat maaari, bawal makita na gumalaw kahit isang damo para hindi mo malaman kung nasan yung kalaban. Oo, sobrang laking kasalanan dito na makita at ma-reveal kung saan yung pwesto nyo. Pero si Brusco alam na may paparating si King Kong ang target. Wait lang talon muna dito si King Kong. Balik siya dun sa may mga pader. Pero tama yung sinasabi mo dapat talaga hindi makita ang magkakabila. Lalo na yung mga crucial heroes na meron sila dito. No? Ultimo hangin pwede mo pakiramdaman. Saan ba mabigat ang hangin dito? Parang tatlo yung nandito. Parang mainit yung hangin kasi dito. Kasi tatlo yung scent na nandun. Tatlo yung naamoy. Ibig sabihin may tatlong tao doon sa area na yun. Pero normally kasi medyo may mape-predict kung saan ba talaga nakapwesto yung mga players. Ayun na Ayan na naman. They see me. Rolling. Wala hindi babangga. Wala, wait lang Ayan na! Pero distraction pa. Dalawa na uli! Kalati kagad ni Boy King Kuligigol. Ngayon ilapag din ng Salmon Force. Mula dito kay Doming kahit atras muna. Ang nagiging call dito ng Onyx Philippines. Wala namang mamamatay. Pero critical ang kanilang mga buhay. Kaya lang ang kapal ng wave doon sa may top lane at kailangan mag-react dito ng Super Fam. Oo, tsaka grabe yung disiplina ng mga players. Di ba pag mga ganyan, makikita ka na bigla ng tatalon. Makigamit mo na yung mga spell, wala ka ng flicker. Pero dito talagang kinapitan nila. Kasi 5 seconds nga naman, meron na ulit na Lord. At I think ito na yung Lord na kapag ka nakuha to, pwedeng manalo na yung isang team. Oo, pwedeng ender to. Hindi ito yung luminous, yung enhanced na Lord, pero pwedeng ender talaga to Oo. Pero nag-winter crown si Ken. Ay! Okay, tumama yung traction pass. Dalawa na tamaan. Nagamit yung Purify dito yung Super Prince. Si King Pathway Kong. din. Si Silip din. Dinisit Brusco. nila dito yung Lord. Habang si Kirk. Ang mapupuruan dito at namatay nakakaliyo At tapos mo ng Shadow Kill. Dalawa na dapat umba para si Super Fam. Ready na sumipa. At nasipa kaagad ang gold standard flicker from Kera. Humabol pa rin si Reggie. Tumama yung pinakulit sa Winter Crown. Kaya naman yung Winter Crown nila gamit. Upos nata ang pamilya. Ready si Yue at ang buong kupunan ng Aurora. Nakapusin ang laban nito. Alit na buhay ni King Kong. Hinahabol siya ni Doming. Kahit nagkakabulan na. Ito na nga yata nakikita natin. Nararamdaman na nila ni Jay. At namatay pa nga dito si King Kong. That is gonna be a wipeout para dito sa Aurora. Tatapusin na ng Northern Lights ang laban na ito. Si Kirk lang ang mabubuhay. 5 seconds. Pero hindi na siya aabot. And we have a game number 5. Isang masustansyang